Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Miko, 24 years old, at isang graphic artist. Gusto ko pong ibahagi ang kakaiba at nakakakilabot kong karanasan sa isang barberya dito sa Caloocan na hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. Noong taong 2003, madalas po akong nagpapagupit sa isang lumang barberya sa may 10th Avenue. Si Mang Ruben ang barbero roon. Mabait, tahimik, at mahusay sa paggupit. Wala siyang asawa. At ayon sa tsismis ng mga kapitbahay, mag-isa lang daw siya sa buhay. Isang hapon, galing ako sa trabaho. At dumaan muna ako ng barberya. Wala akong ibang customer na nadatnan kaya ako agad ang inasikaso. Habang ginugupitan ako, napatingin ako sa salamin. Doon nagsimula ang lahat. Ang nakikita ko sa salamin ay hindi si Mang Ruben. Oo, pareho ng katawan at galaw. Pero ang mukha niya, matanda, kulubot, at duguan ng apron. Ang mas kinakilabot ko, pirming nakapikit lang ang mga mata niya. Tapos ay parang nakalubog lang yon. Sinubukan kong lingunin si Mang Ruben sa totoong buhay. Ayun siya sa likod ko. Maayos at normal. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Ngumiti lang siya at sinabing, "Relax ka lang. Malapit nang matapos." Nang matapos ang gupit ko, iniabot ko ang bayad. Doon siya nagsalita ng hindi ko malilimutan. "Huwag ka nang babalik dito, iho. Huwag mo na akong hahanapin." Lumabas akong magulo ang isip. Kinabukasan, balak kong bumalik para kamustahin si Mang Ruben. Pero pagdating ko sa barberya, sarado yon. Ayon sa tindera sa karatig tindahan, namatay na raw si Mang Ruben 4 na araw na ang nakakaraan dahil sa atake sa puso. Hindi pwede. Kagabi lang nagpagupit ako sa kanya eh. Kabado kong tugon. Napatahimik ang lahat at parang kinikilabutan din sila. Dear Captain Kokak, gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang nagpabaliktad ng sikmura ko dahil sa takot. Isang gabi ng Sabado, inimbitahan ako ng tropa ko na si Ruel na magpagupit kami sa isang barberya raw na hindi kilala pero sobrang lupit. Nasa tagong bahagi ito ng Pasig, malapit sa ilog. Pagkarating namin, maliit lang ang lugar. Isang bumbilya lang ang ilaw at parang mausok sa loob. Walang tao sa labas pero pagbukas namin ng pinto, may isang matandang barbero na nakaupo. Parang kami ang hinihintay. Tahimik siyang nag-imbita sa loob. Pumuesto ako sa unang upuan. Hindi siya nagsasalita, pero kumikilos ng mabilis. Nang simulan niyang gupitin ang buhok ko, may naramdaman akong hapdi sa batok ko. Parang may blade. Napamulagat ako. Ang buhok ko ay hindi lang ginugupit, kundi para bang kinakayas na ang anit ko ng patalim. Nang tignan ko sa salamin, hindi barbero ang nasa likod ko. Isa siyang itim na nilalang na merong sungay at pulang mga mata. Ang hawak niya ay gunting na duguan. Bigla akong tumayo at tumakbo palabas. Pero ang paligid ng barberya ay parang umiikot. Umiilaw ang bumbilya na parang sirang ilaw sa horror movie. Nakabukas ang pinto pero hindi ako makalabas. Nanghihina ako. Dumilim ang paningin ko. Pagmulat ko, nasa labas na ako. Si Ruel, nawawala. Isinumbong ko yun sa barangay. Pero nang balikan namin ang lugar, walang barberya. Luma na lang na abandonadong bahay ang naroon. Ayon sa mga matatanda, may barbero raw na nagpakamatay doon dahil nabaliw matapos mamatay ang pamilya niya sa sunog. Baka raw gusto pa rin itong manggupit hanggang ngayon.
Dear Captain Kokak, ako po si Andrea, asawa ni Carlito, isang barbero sa Marikina. May sarili kaming maliit na barberya sa tabi ng bahay. Gabi na kami kadalasan nagsasara dahil may mga late night clients kaming parokyano. Isang gabi, bandang 10:30, may kumatok. Isang lalaking payat, maputla at naka-jacket. Ang sabi, kailangan niyang magpagupit para sa burol ng ama niya bukas. Nahiya naman kami kaya pinapasok namin. Tahimik lang ang lalaki, ni hindi nagsasalita. Pero tuwing tinitignan ko siya, parang nakatitig lang siya sa salamin na nasa harap niya. Hindi siya kumikibo. Ginupitan siya ng asawa ko. Simple lang ang hinihinging gupit. Nang matapos, inabot niya ang bayad. Isang luma at lukot na 100 pisong papel. Paglingon namin para tanungin kung gusto pa niyang lagyan ng style ang buhok niya, wala na siya. Nawala na parang bula. Kinabukasan, napansin kong wala sa logbook ang pangalan niya. At nang suriin namin ang CCTV recording, walang taong nakaupo sa upuan. Si Carlito lang, tila ginugupitan ng hangin. Tinatago pa rin namin ang lumang 100 piso. Sa tuwing tinitignan namin, parang mas luma pa yon. Parang papel na galing sa panahong hindi kailanman umiral. Dear Captain Kokak, ako po ay barbero sa isang lumang barberya sa Laguna na minana ko pa sa tatay ko. Sa totoo lang, mas gusto ko sanang magsara tuwing undas, pero may mga nagpapaguwit pa rin kasi kahit ganoong araw. Noong November 1 ng isang taon, may mga dumating na 3 lalaking tahimik lang. Umupo lang sila, sabay-sabay. Magkakasunod silang nagpagupit. Mapuputla sila at parang luma ang mga suot. Parang pangsundalong Hapon. Ginugupitan ko na sila, pero tuwing titignan ko ang buhok, walang nalalaglag. Tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang liig nilang may hiwa. Hindi sila umiimik. Wala ring tunog ang gunting. Nang matapos ang huling lalaki, sabay-sabay silang tumayo at lumabas. Hindi sila nagbayad. Sinundan ko sila sa labas pero bigla na lang silang nawala. Sabi ng lolo ko, noong panahon ng gyera, ginawang pansamantalang punerarya ang barberya. Dito raw nililinis ang bangkay ng mga sundalo bago ilibing. Simula noon, tuwing undas, nagsisindi ako ng kandila sa harap ng barberya at isinasara ko ito sa oras na madilim na. Dear Captain Kokak, barberya po ito ng asawa kong si Tonyo. May isang upuan doon na hindi ginagamit. Lumang upuang yari sa kahoy na may pulang kutsyon. Hindi ito ginagalaw ng mga barbero. Sabi nila, may nakaupo raw doon palagi. Isang araw, may bagong trainee kami. Si Leo. Hindi niya alam ang kasabihan na umiiral doon sa barberyang yun. Umupo siya habang naghihintay ng customer. Biglang nanginig si Leo. Tila nahulog ang panga niya at napasigaw ng malakas. Hindi ka pwede dito! Yun ang sigaw niya. Umiiyak, nagwawala, kinagat pa ang sarili niyang braso. Isinugod siya sa ospital. Comatose siya sa loob ng 2 linggo. Nang gumising siya, hindi na siya nagsasalita. Sabi ng nanay niya, binabangungot si Leo gabi-gabi at ungol ng ungol. Tinapon namin ang upuang iyon, pero ilang customer ang nagsasabi pa rin na kapag gugupitan sila, parang may humahaplos na agad sa buhok nila.
kahit hindi pa nagsisimulang magupit ang mga barbero.